Magandang hapon mga bata. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, teacher. Okay, handa na ba kayong matuto ng ating aralin ngayong araw na ito? Handang-handa na po. Handa na po. Okay, bago tayo magsimula, tinatawagan ko si Rodin Laxi para sa attendance ng kanyang mga kaklase sa araw na ito. Ikinagagalak ko pong ibalita sa inyo, Teacher Hana, na kami po ay kompleto sa araw na ito. Wow! Very good, grade 4 Sapphire, at lahat kayo ay pumasok sa araw na ito. Dahil dyan, may clap kayo mula kay teacher. Bago tayo magsimula sa araw na ito, sasabihin ko muna sa inyo ang mga alituntunin na dapat nyong sundin sa ating online class. Una, i-mute ang mic, bubuksan lamang ito kapag ikaw ay sasagot o may nais na itanong. Pangalawa, kapag nais sumagot, ay maaaring pindutin ang raise hand button sa ibaba ng ating Google Meet. Pangatlo, i-on ang camera. Pang-apat, makinig ng mabuti sa talakayan. At panglima, irespeto ang taong nagsasalita. Kaya kapag mayroong pang nagsasalita, huwag ninyong sasabayan. Naintindihan ba ang ating mga alituntunin, mga bata? Opo, teacher. Okay, very good. Dahil dyan, tayo ay mag-aaral na ngayon. Ang ating aralin ay tungkol sa pagtatalakay sa iba't ibang uri ng negosyo. Pero bago yan, sasabihin ko sa inyo kung ano ang mga inaasahang matututunan ninyo pagkatapos ng ating aralin. Una, natatalakay ang iba't ibang uri ng negosyo. Pangalawa, na ilalarawan ang iba't ibang uri ng negosyo. At pangatlo, napapahalagahan ang mga tulong ng iba't ibang uri ng negosyo sa ating komunidad. Okay. Handa na ba kayong makinig sa araw na ito? Opo, teacher. Opo, teacher. Okay. Sagutin ninyo ang ating unang gawain sa araw na ito. Tukuyin anong negosyo ang ipinapakita sa bawat larawan. Okay. Ano kaya ang negosyo ang pinapakita dyan? Mary Joy. Teacher, barbershop po. Okay, tingnan natin kung tama si Mary Joy. Okay, very good, Mary Joy. May thumbs up ka kay teacher dahil tama ang iyong sagot. Yan ay barbershop. Pangalawa, ano kaya ang tawag dyan? Ano ang tawag dyan, Rodin? Sari-sari store po, teacher. Okay, tingnan natin kung tama si Rodin. Okay, sari-sari store. Magaling, Rodin. Okay na okay ka dahil tama ang iyong sagot. Pangatlo, ano naman ang tawag dito? Maricel, anong tawag dyan? Laundry shop po, teacher. Okay, tama, Maricel. Laundry shop ang tawag dyan. May check ka kay teacher ngayong araw na ito. Okay, sunod. Ano naman kaya ang tawag sa larawan na yan? May kasirola at may kumakain. Marjorie. Teacher, karinderya po. Okay, tama. Karinderya ang tawag dyan. May clap ka kay teacher ngayong araw na ito. Magaling. Okay, sunod. Ano naman kaya ang tawag sa mamang yan na naka-thumbs up sa atin? Ano kaya or saan kaya siya nagtatrabaho? Mary Ann. Teacher, sa vulcanizing shop po. Okay, sa vulcanizing shop. Great job, Mary Ann.
tama ang iyong sagot. Okay? Dahil tama ang inyong mga sinagot sa ating unang gawain, magpo-proceed na tayo sa ating pangalawang gawain. Anong serbisyo ang ibinibigay sa atin ng mga sumusunod na tao? Okay, tubero. Ano kayang ginagawa ng tubero? Maricel, anong ginagawa ng tubero? Nag-aayos po ng tubo, ma'am. Tubo ng mga gripo. Okay, very good. Nag-aayos ng sirang tubo ng tubig o mga gripo ang tubero. Okay, sunod. Manikurista. Ano naman kayang ginagawa ng manikurista, Donna? Ang manicurista po, teacher, ay ang naglilinis po ng ating mga kuko. Okay, very good. Ang manikurista, ang nagpapaganda, at tama rin ang sinabi ni Donna, naglilinis ng ating mga kuko sa kamay at sa paa. Okay, sunod. Karpintero. Ano ang ginagawa ng karpintero, Rodin? Gumagawa ng mga kagamitang pangkahoy, teacher. Okay, very good. Ito ay gumagawa at nagkukumpuni ng ating mga bahay at ng mga gawaing pangkahoy, kagaya ng sinabi ni Rodin. Okay, sunod. Mekaniko. Ano namang ginagawa ng mekaniko, Mary Joy? Sila po yung nag-aayos ng mga sirang sasakyan. Okay, very good. Gumagawa ang mga mekaniko ng sirang sasakyan. So kung meron kayong kotse, meron kayong motor, pwede nyo yung dalhin sa mekaniko kapag ito ay nasira. Okay, sunod. Labandera. Mary Ann, anong ginagawa ng labandera? Teacher, sila po yung naglalaban ng mga damit. Okay, tama. Naglalaban ng damit ang mga labandera. Halimbawa, busy si mama o kaya si papa or yung mga matatanda sa inyo ay walang panahon para maglaba. Pwede silang tumawag sa isang labandera or humingi ng tulong sa labandera para sila ang maglaba ng inyong mga damit. Okay, ayan ang mga taong ating binanggit kanina. Mekaniko, tubero, karpentero, manikurista, at labandera. Okay. May tanong si teacher sa inyo, grade 4 Sapphire. Naranasan nyo na bang pumunta sa Montalban Bayan? Taas ang kamay na nakapunta na sa Montalban Bayan. Okay, nakapunta na sila. Magbigay nga kayo ng mga negosyo o tindahan na napuntahan nyo na sa Montalban Bayan. Donna. Karinderya po, teacher. Okay, siguro kumain si Donna doon sa karinderya sa palengke doon sa bayan ng Montalban. Okay, ikaw naman, Mary Ann. Ano naman ang tindahan o negosyong napuntahan mo na sa Montalban Bayan? Teacher, doon po sa dress shop. Okay, nagpatahi naman si Mary Ann sa dress shop. O, ikaw naman, Rodin, anong pinuntahan mo sa Montalban Bayan? Sa may supermarket, teacher, dun sa Robinson. O, nag-grocery naman siguro si Rodin doon sa supermarket. O, ikaw, Maricel, anong ginawa mo sa Montalban Bayan? May pinuntahan ka ba doon? Meron po. Anong pinuntahan mo? Sa Jollibee, teacher. Wow, kumain ng Jollibee si Maricel. Ikaw naman, Arla, may pinuntahan ka rin ba sa bayan? Sa Watson's po sa chair. Watson. Wow, nagpaganda siya. Baka gusto ni Arla laging maganda kaya pumunta sa Watson's. Okay. Panoorin natin ngayon ang video na ito. Dahil hindi kayo nakakapamasyal, magkakaroon tayo ng virtual na paggala. Pupunta tayo sa bayan ng Montalban. Na-miss nyo na ba ang bayan ng Montalban? Opo, teacher.
Okay, dahil dyan, magkakaroon tayo ng virtual gala. Pupunta tayo ngayon sa bayan. Ayan, nakakamiss mamasyal, no? Ng mga panahon na tayo'y nakakapasyal pa. Opo, teacher. Teacher. Okay. Ang tanong ni teacher, nakita nyo ba sa video ang mga negosyong nabanggit nyo na kanina? Opo, Opo, teacher. teacher. Opo, teacher. Opo, Okay, teacher. Yung iba hindi nakita kasi nasa loob ng Robinson Town Center. Yung iba naman nasa loob ng palengke. Pero makikita pa rin yun sa bayan ng Montalban. Ano naman ang iba pang negosyo na nakita nyo sa video na hindi nyo nabanggit kanina? Meron ba? Marjorie. Marjorie? Okay, sinong gustong tumulong kay Marjorie? Maricel. Yung mga malalaking buildings po, sir. Okay, yung mga malalaking building. O, ikaw naman, Mary Ann, ano namang nakita mo kanina na hindi mo nabanggit? Teacher, nakita ko po yung yung Cebuana. Okay, yung Cebuana, Lulier, nakita din ni Mary Ann. Okay. Panibagong tanong ni teacher, meron ba kayong negosyo? Wala po, teacher. Wala po, Sino ang teacher. may negosyo? Ay, kilala ko kung sinong may negosyo sa inyo. Si Donna. May negosyo ka ba, Donna? Or may negosyo ba ang magulang mo? Okay, Meron very po, good. teacher. Ikaw, Mary Joy, meron ka bang negosyo? Meron po, teacher. Okay, o tatanungin kayo ulit ni teacher. Ano ang negosyo mo, Mary Joy? Ang ginagawa po ni Mama, ang negosyo po niya yung sari-sari store, teacher. Okay, o ikaw naman, Donna, anong negosyo ng pamilya ninyo? Ang negosyo po ng tatay ko ay sari-sari store tsaka yung mga halaman. Okay, very good. Ang galing naman. May mga negosyo sila. Ano ba ang dahilan kung bakit kayo nagtayo ng negosyo, Donna? Teacher, para po may pandagdag kita ang aking mga magulang. O ikaw, Mary Joy, bakit kayo nagtayo ng negosyo? Ganun din po, teacher, para may pambili po kami ng pagkain namin. Okay, very good. O ikaw naman, Emily, gusto mo bang magkaroon ng negosyo? Opo, teacher. Gusto ko po talaga, sir. O, bakit gusto mo magkaroon ng negosyo? Para magkaroon po ako ng maraming pera, sir. Wow, very good. Para magkaroon ng maraming pera kasi dagdag sa kita ng pamilya ang pagkakaroon ng negosyo. Alam nyo ba na kapag nagtatayo ng negosyo, ito ay paraan ng pagpoproduce ng produkto galing sa pinagkukunan ng yaman. At ito rin ay pagkakaloob ng serbisyo na mayroong kapalit na kabayaran. Kaya kapag nagtayo kayo ng negosyo, ay binibigyan kayo ng bayad kapalit doon sa mga binibigay ninyong produkto o sa binibigay ninyong serbisyo.
Ano-ano ba yung mga produktong ibinibigay ng mga taong nagtatayo ng negosyo? Una, pwedeng kagamitan. Pwede rin itong gamot, pagkain, at damit. Ano naman ang binibigay ng mga taong nagkakaloob ng serbisyo? Sila ay nagbabahagi ng kanilang talento, husay o skills, lakas o kaalaman. Halimbawa, mercury drug. Ano pang ginagawa sa mercury drug, Rodin? Bumibili po ng gamot, Chair, sa mercury drug po. Okay, tama. Ikaw ay bumibili ng gamot sa mercury drug at binabayaran mo ito. Ang mercury drug ang nagbibigay ng gamot o iba pang produkto na iyong kailangan kapalit ng pera na iyong binabayad. Okay. Ano ang tawag sa larawan na ipinapakita, Emily? Barbero, Chair. Okay, siya ay isang barbero. Ikaw ay nagpapagupit sa barbero. Binabayaran mo ang barbero kapalit ng serbisyong ibinibigay niya sa paggugupit ng inyong mga buhok. Ang binabayaran nyo sa kanya ay ang kakayahan niyang gumupit ng inyong mga buhok. Okay. Bibigyan ko kayo ng ilang mga halimbawa ng mga negosyong nagbibigay ng produkto o binabayaran kapalit ng produkto at binabayaran kapalit ng serbisyo. Okay, una ay tahian. Pakibasa nga, Marjorie. Tahian. Ito ay negosyo na kung saan gumagawa ng mga damit, basahan o anumang produktong gawa sa tela sa pamamagitan ng makina. Okay, ayan yung tahian. Ang binibigay nila sa atin ay produktong damit, basahan, or anumang yari sa tela. Pangalawa, sari-sari store. Pakibasa nga, Rodin. Sari-sari store. Ito ay bilihan ng mga tao ng anumang uri ng produkto sa isang barangay. Okay. O, yan yung tinatawag nating tindahan. Di ba kapag mga may kailangan tayo sa ating mga bahay, ang pinupuntahan natin ay yung pinakamalapit na sari-sari store. Doon tayo bumibili ng mga kailangan nating produkto. Okay, sunod. Karinderya. Pakibasa nga, Mary Joy. Karinderya. Negosyo kung saan kumakain ang mga tricycle driver, mag-aaral at nag-opisina sa murang halaga. Okay. Sa karinderya naman tayo pumupunta kung halimbawa gusto nating kumain ng murang halaga. Okay, sunod. Botika. Pakibasa, Maricel. Botika. Negosyo kung saan bumibili ng gamot ang mga mamamayan. Okay, very good. O kung halimbawa merong may sakit sa inyo o may kailangan kayong gamot, ang pupuntahan nyo naman ay botika. Narito naman ang ilan sa mga negosyong binabayaran natin kapalit ay serbisyo. Pakibasa nga, Emily. Barbershop at parlor. Negosyong nag-aalok ng gupit, manicure, foot spa at iba pang serbisyong nagpapaganda sa anyo ng mamamayan. Okay. Kung halimbawa gusto nating magpaganda, magayos ng ating buhok, ma-relax, pumupunta tayo sa barbershop at parlor. Okay, sunod. Klinika. Pakibasa nga, Arla. Klinika. Negosyo kung saan nagpapatingin ang mga may sakit. Okay, halimbawa hindi maganda ang ating pakiramdam at gusto nating magpa-check up. Pwede tayong pumunta sa isang klinika
para tayo ay magpatingin ng ating mga sakit bukod sa mga hospital. Okay, school service, pakibasa, Marjorie. School service. Ang serbisyong binibigay ay paghahatid sundo sa mga mag-aaral sa paaralan. Okay, pag pumapasok kayo, di ba? Tapos meron kayong school service. Ang binabayaran nyo doon ay yung serbisyong ibinibigay sa inyo ng mga driver. Okay, sunod. Vulcanizing shop. O, pakibasa, Rodin. Vulcanizing shop, nag-aayos ng mga sirang gulong ng sasakyan. Okay, kapag ka nasira naman ang inyong mga gulong ng sasakyan, pwede kayong pumunta sa vulcanizing shop para sila ang mag-ayos ng inyong mga gulong. At serbisyo din ang binabayaran ninyo sa mga taong nag-aayos ng gulong ng inyong mga sasakyan. Okay, tandaan ninyo na ang isang negosyo ay dapat na nagbibigay ng serbisyong may personal touch. So, yung mga gustong magtayo sa inyo ng negosyo, dapat nagbibigay kayo ng personal touch. Ano bang ibig sabihin nito? Dapat ang inyong mga suki o yung mga mamimili sa inyo ay binibigyan nyo ng komportable at kasiyasiyang paglilingkod. Okay, naintindihan ba mga bata? Opo, Opo, teacher. teacher. Okay, meron ba kayong mga tanong? Wala po, teacher. Wala po. Wala po. Okay. Dahil wala kayong tanong, si teacher ang magtatanong sa inyo. Okay, babasahin ang pangungusap ng batang tatawagin ko at sasabihin niyo kung ang paraan ng pagsaserbisyo ay tama o mali. Okay, number 1, Arla. So, ayon sa may-ari ng negosyong pinaglilingkuran ni Lita ay hindi na kailangan ng personal touch sa mga customer. Ang importante ay kumikita sila. Okay, tama Mali ba po, o mali? teacher. Ang sagot ko, mali. Okay, very good. Mali ang ginawa o sinabi ng amo ni Lita. Pangalawa, Emily. Sigurado ni Aling Betty na lahat ng kanyang inaayusan ng buhok ay komportable at nasisiyahan sa kanyang serbisyo. Tama po, teacher. Okay, very good. Tama. Dapat kapag ikaw ay may negosyo, sigurado kang natutuwa o nasisiyahan ng iyong mga siniserbisyohan. Pangatlo, Mary Ann. Nagtitinda si Luna online, ngunit madalas ay nahuhuli siyang dumating kaysa sa kanyang mga pa-meet up. Teacher, mali po. Okay. Mali. Dapat, mas maganda yung ikaw ang nauuna kesa yung mga customer mo ang naghihintay sa'yo. Okay, pang-apat, Donna. Tapat na tendero ng isda si Mang Jun, kapag may bumibili sa kanya ay sinisigurado niya na tama ang timbang ng mga ito at tama din ang sukli na ibinibigay niya sa mga ito. Tama po, teacher. Okay, tama. Kapag ikaw ay nagtitinda, dapat tama ang timbang, tama din ang sukli. Sabi nga, honesty is the best policy. Kaya dapat ikaw ay tapat sa iyong mga customer. Okay, pang-5, Rodin. Si Roberto ay isang tubero at lagi niyang iniisip na sa tuwing gagawa siya ay dapat pulido at maayos ang kanyang gawa. Tama po, teacher. Okay, tama. Dahil kapag ikaw ay isang nagbibigay ng serbisyo, dapat laging maayos ang iyong mga gawa para babalik sa iyo yung mga nagiging customer mo. Ikaw na yung pipiliin nila at pwede ka pa nilang
pwede pa rin niyang sabihin sa ibang mga tao na ay doon kayo magpagawa kasi maganda ang kanyang gawa. Okay. Isipin nyo to ha. Kamakailan lang, idiniklara ng IATF na ang ating lugar, ang Rizal, ay isa sa mga nasa NCR Plus o mga lugar na sumasailalim sa GCQ. Okay, halimbawa, dahil dito, ayaw na ng nanay mong magtrabaho pa sa malayo at bumabiyahe, ayaw niya na rin bumiyahe araw-araw. Kaya nais niya na lang magkaroon ng negosyo. Anong negosyo kaya ang maimumungkahi mo sa nanay mo at bakit ito ang naisip mo? Emily. Sir, mag-online po kami ng pagtitinda ng sabon, sir. Bakit itong naisip mo, Emily? Kasi po, sir, madali yun mabenta yung sabon. Okay, very good. Madaling mabenta yung sabon at marami na ring tao ngayon ang nag-online selling. At dahil marami na rin may social media account, madaling nakikita ng mga tao ito. Okay, ikaw naman, Marjorie. Sure, gusto ko ng sari-sari store. Bakit? Yun yung sasabihin ko sa aking magulang. Bakit? Para hindi po kami nawawalan ng pagkain, tapos may pagkukuhanan po ng panggastos po sa pang-araw-araw. Okay, very good choice din. Kasi pwedeng doon ka nakukuha ng pagkain ninyo doon sa sari-sari store. At the same time, meron pa kayong dagdag na income. Magaling. Isa na lang. Donna. Ano kaya ang naisip ng negosyo? Ano po, sari-sari store din, teacher. Tsaka online na pagkain. Bakit ito ang naisip mo? Para po, hindi na lumabas. Ang mabibili. Gustong bumili ng luto na pagkain. Ay, iwasan po natin na ma-virus. Okay, very good. Ikaw na yung lalapit, di ba? Pag online na paninda, ikaw na yung lalapit sa customer mo. At dahil yung ibang tao ayaw nang lumabas, ay makukuha na, bibili na lang sila sa inyo. At yung sari-sari store din, madaling puntahan ng mga kalapit nyo lang na bahay. Very good. Okay. Sunod. Balikan natin ang mga panahon noong tayo ay malaya pang nakakalabas kasama ng ating mga pamilya. Sabihin ninyo kung ang sumusunod na larawan ay nagbibigay sa atin ng produkto o serbisyo sa ating mga mamamayan. Okay. Jollibee. Emily, anong binibigay niya? Produkto o serbisyo? Produkto, sir. Produkto. Okay, very good. Produkto. Pangalawa, Marjorie. Produkto din po. Okay, very good. Produkto din ang binibigay ng Robinsons Supermarket. Pangatlo, Rudin. Serbisyo po, Chair. Okay, serbisyo naman ang ating binabayaran sa mga taong sa mga driver ng taxi. Next, Mary Ann. Teacher, produkto po. Okay, produktong pagkain naman ang ating binabayaran sa McDonald's. Okay, panglima, Mary Joy. Teacher, serbisyo po. Okay, very good. Kapag may mga party, di ba? Ang binabayaran ng mga taong nagpapa-party ay serbisyo. Okay, ngayon ay ilabas ninyo ang inyong mga papel at sagutan ang sumusunod. Doon na, pakibasa. Mga serbisyo o produkto. Gumawa ng tala na gusto makikita sa inyong barangay. Sulat ang serbisyong inaalok. Katulad ng mga serbisyo o produktong ibinibigay kapalit ng bayad.
at kabutihang na idudulot nito sa mga tao. Ako kayo ng 5 minuto at 3 minuto para gawin ang gawain. Pindutin ang raise hand button kapag tapos na kayo. Okay, tapos na si Mary Joy. Tapos na rin si Marjorie. Okay, tapos na rin si Emily. Tapos na rin si Rodine. Tapos na rin si Maricel. Antayin na lang natin si Donna at si Mary Ann. Okay, tapos na si Donna. Mary Ann, tapos ka na ba? Okay, Mary Ann, tapos ka na? Okay, patingin nga ako ng inyong mga sagot habang hinihintay natin si Mary. Teacher, kano po ako tapos? Okay, magsagot na tayo ha. Tatawagin ko kayo isa-isa. Okay, ibigay nyo ang isa lang sa inyong mga sagot. Okay, ikaw muna, Donna. Ano ang negosyong iyong napili? Okay, ang negosyo na napili ay ang sari-sari store. Okay, ang binibigay nito ay ang mga pangangailangan po katulad ng pagkain at iba pa.
kailangan sabay. Ang kabutihang na idudulot nito ay marami po ang matutulungan sa aking barangay na hindi na po lumayong bumili sa palengke, lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya. Okay, very good. Ang ganda ng sagot ni Donna. O ikaw naman, Emily. Ang sagot ko po, teacher, ay Pagluluto o pagkakaroon ng karinderya. So, luluto po ako, teacher, ng masasarap na ulam. At bibili yung mga tao dito sa amin. Yun kung pakinabang nila, teacher, ay hindi na sila lalayo sa pagbibili ng kanilang ulam. Wow, magaling din ang sagot. O ikaw naman, Mary Ann. Mary Ann? sorry po, sir. Teacher, yung sa akin po, panaderya. O bakit? Kasi po, teacher, para po kapag bandang hapon at nagutom sila at wala po Chair? Okay. Maraming salamat, Mary Ann. O, sumunod ay si Rodin naman. Rodin? Sa akin, teacher, palaisdaan, teacher. O, bakit? Produktong isda naman ang naibibigay nilang produkto. Tapos yung kabutihang dulot nito sa atin, karagdagang pagkain sa hapagkainan natin, teacher. Okay, very good. O, ikaw naman, Marjorie. Marjorie, ikaw naman. Teacher, laundry shop po, teacher. O, bakit? So ang servisyo po nabibili dito, niya? natutulungan po yung mga tao, teacher, sa paglalaban ng kanilang damit, teacher, na marurumi. Tapos yung naitutulong nito, teacher, lalong-lalo na po sa mga tao po na busy sa trabaho, pwede po nilang ipunta o palaban na lang po sa laundry shop. Okay, magaling din. O, ikaw naman, Arla. Computer shop po, teacher. O, bakit? Para po magkaroon ng Wi-Fi access yung mga bata, lalo na sa pagsagot nila sa mga modules nila. Okay. O, very good, Arla. O, ikaw naman, Maricel. Sa akin po, sir, online selling po ng pagkain, sir. O, bakit? Kasi Anong po, binibigay niya muna pala? Kasi po ang maibibigay po nitong produkto ay yung pagkain po, sir. Ay, sir, na gusto po nila, yun po yung ko na kapalit po ng bayad. Tapos yung kabutihan pong naidudulot nito, yung mga busy po, sir, o kaya yung mga natatakam po, sir, na kumain ng pagkain na yon ay makakain po nila na hindi na po sila kailangang magluto, hindi na po kailangang pumunta ng bayan para kumain. Wow, very good. Magandang negosyo din yan. O, ikaw naman, Mary Joy. Ako, teacher, barbershop po. Ang naibibigay po nito yung serbisyo na kung saan ginugupitan niya o kaya pinapaganda at pinapagwapo ang kanyang mga customer. Okay, maraming salamat sa inyong mga sagot. At dahil dyan, yung mga sagot ninyo, picturean ninyo, tapos isend sa ating group chat para ma-check ni teacher ang inyong mga sagot lahat. Okay? O dahil dyan, meron kayong assignment ngayong araw na ito. Paki-screenshot at isa-send ko rin yan mamaya sa GC para makita nyo ang ating assignment. Okay, tapos na po bang ma-screenshot?
Opo, teacher. Opo. Okay. Very good, Sapphire. At dahil dyan, dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat, Grade 4 Sapphire, sa inyong pakikinig at lagi niyong panatilihing safe ang inyong mga sarili at pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Bye-bye! Thank you, Bye-bye, teacher. teacher. Bye-bye po. Bye-bye, teacher.